Isang bagong tren na naman ang dumating sa Pilipinas, pero bakit mahalaga ito? Noong August 25, 2026, dumating na sa bansa ang ikatlong 8-car trainset para sa North-South Commuter Railway o NSCR. Dahil habang dumarating na ang mga trainset mula Japan, unti-unti ring lumilipat ang NSCR mula sa simpleng construction project papunta sa isang railway system na kailangang subukan, ay commission, at kalaunan ay patakbuhin para sa publiko. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong August 25, iniulat na dumating na sa Pilipinas ang third 8-car electric multiple unit o IMU trainset para sa NSCR. Galing Japan ang trainset at kasalukuyan itong sumasailalim sa importation process sa Bureau of Customs. Pagkatapos nito, dadalhin ito sa Malanday Depot sa Valenzuela City, at hindi ito nag-iisang train na paparating. Ayon sa Department of Transportation, may isa pang trainset na inaasahang darating sa October 2026. Ibig sabihin, habang ginagawa pa ang railway infrastructure, unti-unti na ring dumarating ang rolling stock na gagamitin sa mismong operasyon. Matatandaan, dumating sa Pilipinas noong November 20, 2021 ang unang trainset para sa North-South Commuter Railway o NSCR. Ang 8-car na tren ay mula Japan, at bahagi ng modernisasyon ng rail transport sa bansa. Dumating ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bilang bahagi ng paghahanda para sa malaking railway project na mag-uugnay sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Para sa mga hindi pa gaanong pamilyar sa proyekto, ang NSCR ay ang North-South Commuter Railway. Ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang railway projects na kasalukuyang ginagawa sa Pilipinas. Ang buong system ay humigit kumulang 147 kilometers ang haba at magkakaroon ng 35 stations. Ang idea nito ay simple pero napakalaki ng impact. I-connecta ang mga pangunahing lugar mula Central Luzon, Metro Manila, hanggang Calabarzon gamit ang isang modernong commuter railway. Sa north, pupunta ito hanggang Clark International Airport, sa south naman, hanggang Calamba, Laguna at dahil dito, hindi lang Metro Manila ang makikinabang. Kasama rito ang mga commuters mula Bulacan, Pampanga, Metro Manila, at Laguna. Isipin natin ang isang commuter na kailangang bumiyahe mula Clark papuntang Calamba. Pero kapag fully operational na ang NSCR, target nitong bawasan ang end-to-end travel time mula humigit kumulang 4 na oras hanggang 2 oras. At hindi lang travel time ang gustong bawasan ng proyekto, layunin din itong mabawasan ang dependence sa private vehicles at buses para sa long-distance commuting. Kapag mas maraming tao ang may option na sumakay sa tren, theoretically, mas kaunti ang kailangang bumiyahe gamit ang kotse o bus. At kapag mas kaunti ang vehicle sa kalsada, maaari rin itong makatulong sa traffic congestion, kaya ang NSCR ay hindi lang simpleng train project. Bahagi ito ng mas malaking effort na baguhin kung paano gumagalaw ang mga tao sa Luzon. Ngayon, dito nagiging interesting ang latest update. Noong July 2026, iniulat ng Philippine Information Agency na umabot na sa 65% ang completion rate ng NSCR system sa bahagi mula Valenzuela hanggang Mabalacat. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang construction sa southern portion mula Blumentritt papuntang Calamba, at may ginagawa na ring testing. Ayon sa mga naunang update ng DOTR, 2 train sets na ang sumasailalim sa initial testing sa depot sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela.
Mayroon ding riles na inilalatag sa Valenzuela-Malolos section, so, hindi na lang tayo nasa stage na puro poste, viaduct at station construction ang nakikita. Unti-unti nang pumapasok ang project sa stage kung saan kailangang pagsabay-sabayin ang infrastructure at railway systems. At ito ang pinaka-importanteng date na dapat tandaan, ito ang target para sa partial operation ng NSCR sa Valenzuela-Malolos route. Target na magkaroon ng unang operasyon sa rutang ito sa December 2027, at 7 commuter train sets ang inaasahang gagamitin para sa partial operation. May mga karagdagang train sets pang darating sa 2026 at 2027, kaya ang pagdating ng third train set ngayon ay bahagi ng paghahanda para sa mas malaking fleet na kailangan kapag nagsimula na ang actual passenger service. Hindi ibig sabihin na dahil dumating na ang third train set ay pwede na agad itong sakyan ng publiko, kailangan pa itong dumaan sa testing, commissioning, systems integration at safety requirements. Ang tunay na milestone ay kapag gumagana na ang buong railway system bilang isang integrated operation, pero kahit positive ang latest developments, hindi rin ibig sabihin na wala ng challenges ang NSCR. Isa sa pinakamalaking problema ng ganitong infrastructure project ay ang right-of-way acquisition. May mga bahagi ng alignment na nangangailangan pa ng clearing, negotiations at legal processes. Dahil habang dumarami ang train sets, kailangan ding sabayan ito ng progress ng infrastructure, hindi pwedeng may tren pero wala pang fully operational railway, at hindi rin sapat ang riles kung hindi pa tested ang signaling, power at safety systems. Kapag nakumpleto ang buong NSCR, magkakaroon ang Pilipinas ng railway connection na mag-uugnay sa Clark, Metro Manila at Calamba. Target nitong magsakay ng humigit kumulang 800,000 passengers kada araw kapag fully operational, at dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng project na ito. For decades, isa sa mga problema ng Metro Manila at mga karatig rehiyon ang dependent sa road transport. Kung mas mabilis ang connection ng Bulacan papuntang Metro Manila, o Pampanga papuntang Metro Manila, hindi na kasing bigat ang geographical distance. At ngayong dumating na ang third 8-car train set, isa itong magandang indikasyon na ang NSCR ay unti-unti nang lumilipat mula sa isang malaking construction project tungo sa isang actual railway operation. At kung matutupad ang target, ang unang passenger service sa Valenzuela-Malolos sa December 2027 ang magiging isa sa pinakamahalagang milestones ng Philippine Railway Revival.